Sa huling kabanata, nalaman na ni Sisa na wala si Crispin sa kumbento, kaya nagmadali siyang umalis. Natigilan siya nang natanaw niya sa hindi kalayuan ang dalawang gwardiya sibil. Nasaan ang iyong anak? Di ba ikaw ang ina ng mga magnanakaw? Magnanakaw? Huwag kang magsinungaling. Sa oras na malaman namin ito ay nagsisinungaling, tatali ka namin sa punot, babarilin. Hindi ko alam. Matagal ko nang hindi nakikita ang bunso kong si Crispin. Bigay mo sa amin ang mga salaping ninakaw ng iyong mga anak. Kung ayaw mo, ikaw ang aming taputin. Mga Ginoo! Hindi magnanakaw ang aking mga anak. Si Basilio na walang ibigay sa akin ni isang kusing. Halugugin mo man ang aming bahay. Hindi porki mahirap ay isa ng magnanakaw. Kung ganon, ikaw ang aming dadamputin at dadalhin sa kwartel. Kinulong na si Sisa, gulong-gulo at litong-lito, halos mabaliw na sa kakaisip sa mga anak, at kalaunay dumating ang mga alperes. Mahal na Alperet, anong gagawin natin sa inyo ng magnanakaw? Magnanakaw? Gawa-gawa lamang ilang kura at ng Friday. Hindi ba balikin namin sa kura? Malayain niyo yan. Mampaskip lamang yan. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Nandito na ang nanay! Crispin! Crispin! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Crispin! Basilio! Nasaan na kayo? Hindi ko kaya nang wala kayo! Magkasamang dumating sa Maria Clara at ang kanyang tiya Isabel sa San Diego para sa pestang darating. Naging bukang bibig ang pagdating ni Maria sapagkat matagal na siyang hindi nakakauwi sa bayang Sinilangan. Isa pa, minamahal siya ng mga kababayan dahil sa kagandahang ugali at kagandahan. Labis na kinagigiliwan siya. Sa mga taga San Diego, isa sa mga pinapansin na pagbabago ng kanyang kinikilos ay si Padre Salve. Totoo nga ang usap-usapan na narito na si Maria Clara sa ating bayan. Sadyang mahirap kalimutan ang kanyang magandang ugali na naayon sa kanyang itsura. Sang-ayon ako riyan, sapagkat saksi ako na ang Padre Salvi ay nakapansin sa pagbabago ni Maria Clara. Mas lalo ngang pinag-usapan si Maria Clara nang dumating si Ibarra at madalas niyang dalawin ito. Batid kong nariyan naman si Ibarra sapagkat madalas niyang dalawin si Maria Clara. Tama ka riyan, kaya ako labis ang buhanga sa taglay ng isang Maria Clara. Kaya't hindi nakapagtataka kung bakit ito palagi dinadalaw ni Ibarra. Sinabi ni Ibarra kay Maria na handa na ang lahat para sa gagawin nilang piknik kinabukasan. Ikinatuwa naman ito ni Maria sapagkat makakasama naman niya sa pamamasyal ang kanyang dating mga kababata. Isa sa mga dahilan na nais kitang makita akong pinipili ay upang ipaalam na ang ating piknik kinabukasan ay handa na. Magandang balita yan aking mahal. Ako'y natutuwa at nagagalak na masilay at makita muli ang aking mga kababata sa pamamasyal sa bayan. Mahal,
Ipinakiusap ni Maria sa kanyang kasintahan na huwag nang isama ang kura sa lakad sapagkat nagmula nang dumating siya sa bayan nilulukob siya ng takot sa tuwing makaharap niya. Huwag mo sana akong biguin ni Bara. Pakiusap ko lang. Huwag mo sanang anyayahan si Padre Salvi. Pero sinabi ni Ibarra na hindi niya mapagbibigyan ang kahilingan ni Maria sapagkat yaon ay lihis sa kagandahang asal at kaugalian ng San Diego. Nais ko sana pagbigyan ka aking binibini. Kaso labag ito sa ating bayan na San Diego at sa mga magandang asal ng kura. Naputo na kanilang pag-uusap nang dumating si Padre Salvi. Humingi ng pamamanhin si Maria Clara sa dalawa at iniwan niya ito sa pagsasabing masakit ang kanyang ulo. Inanyayahan ni Ibarra si Padre Salvi sa kanilang Magandang umaga pa rin. Nais ko sa aming unyayaan sa aming salon sa nabukasan. Sa malapit sa punong palit. Batid ko nga ano na ha, kaya payag ako nagpamakita na ako nagkakaling lang sa bato. Nais ko sana magpaalam Padre Salvi dahil nasilip na ang palit. Sa daan, nakasalubong niya ang lalaki na 2 araw nang naghahanap sa kanya. Hiningi ng lalaki ang tulong nito tungkol sa kanyang problema sa asawa at mga anak. Ginoong Ibarra, alam kong ako hindi pamilya sa iyo. Ngunit naglakas loob akong lumapit sa iyo upang hanapin ang aking asawa at mga anak. Lumakad ang magkakaibigan patungong ilog, kasama si Maria Clara, si Sinang, ang pinsan niyang masiyahin, si Victoria ang laging tahimik, si Inday na may kagandahan, at si Neneng na maganda at palaisip. Hay mga binata, para lang silang ribultong hindi maikutan ng biro. Hayaan mo na sila, baka nahiya lamang sila. Ang bangkero ay isang binatang may matikas na anyo, matipunong pangangatawan, maitim at maaaninag ang mga siksik na laman sa kaniyang mga bisig. Dumating ang bangka sa baklad ni Kapitan Tiago. Ihanda mo na ang sinigang para sa mga nahuling isla. Opo, Kapitan Tiago, handa na ang sabaw. Kailangan na lang ng isda. Umakyat sa baklad ang batang may insta, sabik na sabik ang lahat sa inasahang huli. Maraming huli. 5 araw kasi hindi napapanday ang baklat na to. Iniligtas mo nga akong buhay. Papasok kayong lugba sa susunod ay huwag niyo nang biruin ang tadhana.